So, magandang umaga po sa ating lahat. Dumako na po tayo sa ikalimang binanggit ng ating Panginoong Hesus nang siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Ano nga bang sinabi niya doon? Nauuhaw ako. Sabi sa Juan chapter 19 verse 28, alam na ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kahit upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. So may dalawang pinapakita rito is yung pagkauhaw ng ating flesh body at yung spiritual. So, bago yun, tayo po muna ay manalangin. O Diyos na dakila't makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba. Sa mga oras na ito, Panginoong Diyos, hayaan mo na ikaw po ang maitaas, ikaw po ang mapapurihan. Panginoong, kami po ay buong pusong nagpapakumbaba, lumalapit, at humihingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan, Panginoong Diyos. Pakalinisin niyo po kami, Panginoong Diyos, sa mga dala-dala naming mga salita mo, Panginoong Diyos. Hayaan mo na kayo po ang manguna, Panginoong Jesus, at itago niyo po kami sa inyo pong likuran, at kayo po ang maitanghal. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mga oras na ito. Po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. So bakit nga po ba nasabi ng ating Panginoong Jesus itong nauuhaw siya? Tulad ng sinabi ko kanina, may dalawang bagay tayong nakita rito. Yung sa flesh body at yung sa spiritual. Una, bakit nga ba sinabi ng Panginoong Jesus ito? Ito ang salita ng dalamhati. Ipinapakita rito na ang pagiging tao ni Jesus na marunong makaramdam ng sakit, pagod, gutom, at pagkauhaw. Sa mga oras na yon is si Jesus ay nasaan yung pagkatao. 100% tao siya. Kaya naman, kung anong naranasan natin sakit, gutom, pagod, at pagkauhaw, higit niya pang naranasan yun. Higit siya na naghirap. Isipin natin na, simula nung dinakip siya, kinulong siya, binugbog siya sa kulungan, dinala siya sa gobernador, pinahagupit ni Poncio Pilato at naglakad ng ilang metro na may buhat-buhat na krus papunta sa bundok ng Bungo. Nakita ba natin siyang uminom ng tubig? Nakita ba natin siyang kumain? Nakita ba natin siyang nagpahinga? Hindi, di ba? Lahat yun tuloy-tuloy sa isang araw na yun. Pero nagreklamo ba ang Panginoong Jesus nun? May pagkakataon na pinapainom siya ng tubig pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi gusto niyang, sa mga sitwasyon na yon, gusto niyang ipakita na perpekto ang pagliligtas niya sa sangkatauhan. Iniis niya lahat ng sakit, pagod, uhaw, gutom. Ayaw niyang may babawasang dugo na pumapatak sa kanya dahil iyon yung perpektong pagliligtas sa sangkatauhan. At ginawa niya yon para sa atin, para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. Ganun na napakabuti ang Panginoong Jesus. So, yung ikalawa, yung spiritual. Bakit nga ba nasabi ni Jesus nang nauuhaw ako? Samantalang sinabi niya na siya ang nagbibigay ng tubig ng buhay na magbubukal sa atin. Diba? Mababasa po natin yan sa Juan chapter 4, yung babaeng Samaritana na hiningian niya ng tubig. At ito nga yung sabi niya sa verse 14. Subalit ang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na kailangan mauhaw. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bukal ng tubig sa kanya patungo sa buhay na walang hanggan. So, kung ang Panginoong Jesus pala ang nagbibigay ng tubig, bakit siya humingi ng tubig sa mga oras na yon?
Hindi siya humingi ng tubig sa mga oras na yun dahil nauuhaw siya, less body. Pero kung tutuusin, nakakauhaw naman talaga yung nangyari sa kanya. Nakakagutom, nakakapagod. Pero hindi yun yung gusto niyang iparating sa atin. Sabi dito, subalit na mas nauuhaw siya sa pag-unawa ng tao, pagmamahal ng kapwa, tinalikuran siya ng mga taong nakinig at sumunod sa kanya dahil sa takot. So, gusto kong ipakita ng Panginoong Hesus na tayo yung uhaw. Gusto niyang sabihin na magbalik loob tayo sa sa kanya. Yung mga oras na yon, lahat ng mga followers niya, mga tagasunod niya, meron pa ngang dintin rider siya na isa sa mga alagad niya, meron pang itinaila siya. At yung mga ibang sa mga tagasunod niya is nagsitakbuhan dahil sa takot. Yun yung nakita ng Panginoon Diyos. Akala natin sa buhay natin ang mga, kasi tayong mga tao na akala natin nauuhaw tayo sa isang bagay katulad na lamang ng pera, kayamanan, ng kasikatan. Yun ang pangunahing hinahanap natin sa buhay natin eh. Pero ang hindi natin alam ay yung uhaw na nagmumula na dapat ihingi natin sa Panginoong Hesus. Yun yung uhaw na mapapawi ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya nga, di ba? Sabi niya rito, magiging batis, magiging bukal sa atin. Ano nga ba yun? Is yung kanyang mga salita. So, dapat nga, hindi na natin sabihin na maging uhaw tayo sa salita ng Diyos. Dahil kung si Jesus tinanggap natin sa ating buhay, siya na namumuhay sa atin, is para tayong isang baso na laging puno ng tubig na kahit nababawasan, patuloy na nire-refillan ng Panginoong Hesus. Pero nga, dahil sa tayo kulang pa at nais pa natin kilalanin ang Panginoong Hesus, dapat asamin natin na maging uhaw sa salita niya. Sa papaanong paraan at paano natin gagawin yun. Yun yung daily devotion, di ba? Laging mag-pray, umaga, tanghali, gabi, sa pagkain, lahat. Sabi nga kanina, di ba? Ang panalangin ay parang hininga na natin. So, dapat oras-oras, di ba? So, yun ay ipinapakita yun para mas makilala natin ang Panginoong Hesus. Upang maibahagi din natin sa lahat, sa iba, sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoong Hesus. Kaya naman, dapat tayong maging uhaw sa salita ng Diyos. At lagi tayong magpatuloy sa kanyang gawain, manindigan na si Jesus ay ang Panginoong Diyos. So, yun lamang po. Sabi kong salamat.